ng mga rose petals sa Lipa, Batangas. Pero ayon sa investigasyon ng Vatican, hindi sila kumbinsido sa mga testimonya. Matapos ang 6 na dekada, nagbukas muli ang pinto ng simbahang Katoliko para sa panibagong pagsusuri. Narito po ang kwento at di umano'y patutuo ng mga deboto ng Mary Mediatrix of All Grace. Ngayong araw, nabigyan ng pambihirang pagkakataon ang True Stories na makuhanan ng kamera ang lugar na ito. Dito sa harding ito, di umano ang apparition site o ang lugar na kung saan nagpakita ang birhen kay Sister Teresing Castillo noong 1948. Ayon sa Carmelite Sisters, bihira raw silang magpapasok dito. Sa isang panayam noon kay Sister Teresing, ikinuwento niya ang kanyang nasaksihan. I saw a beautiful lady in white. So natakot ako. Di nagtagal, isa pang milagro di umano ang nangyari. Umulan daw ng mga talulot o petal ng rosas mula sa langit. Upang mapatunayan ang mga pangyayari, nagsagawa ng investigasyon ang simbahan tungkol dito. Pero nabalot ito ng mga kontrobersya. Si Archbishop Ramon Argelles, ang Archdiocese ng Lipa, sinabi niya sa interview ng programang Chances Are kung ano ang nangyari sa pag-iimbestiga ng simbahang Katoliko. 2 obispo raw ang napilitang magbitiw sa komisyon nang malamang di sila galing sa Archdiocese of Lipa. Yung Bishop Bersosa at saka yung senior bishop niya na Obiar, no? Kaya nagkaroon ng pinapag-resign nga yung Bersosa, ang Obiar ay in-exile sa Lucena. In the beginning, ayaw nilang magtotalk ako because there are people, there are groups who wants me to give talks. Huwag mo nang sasabihin yun. Dumating din ang pagkakataong kinailangang iwan ni Sister Teresing ang kumbento. Investigators, usually she was being asked to go to Manila and the behest of Cardinal Santos at the time, Bishop Santos. So it was not her choice to be leaving the convent again and again. Kundi yan, she was doing it by obedience. Ngayon, ang sabi sa kanya, you were not able to complete the time of the novitiate. Noong 1951, lumabas ang resulta ng investigasyon ng simbahan. Wala raw himala. Mula noon, ipinatago ang imahe ng Our Lady Mary Mediatrix of All Grace. Matapos ang 40 taon, nagpamalas daw muli ng himala ang birhen sa Lipa. Nakita ko ang araw, sumasayaw at umiikot na pagkabilis-bilis. Kaya pala mga tao umiiyak, palakpakan sila sa time ng komunyon. Ayon kay Aling Abelia, isang deboto ng Our Lady Mary Mediatrix of All Grace, ang asawa raw niya mismo ang may kuha nitong video. Parang may pumutok na 3 beses na ilaw. Pero wala pa naman ng mga high-tech ngayon ng mga ilaw na malalakas. Kaya ako nagtaka kung ano yun. Ayon pa kay Aling Abelia, nagkaroon pa raw ng pag-ulan ng mga petal kasabay ang pagsayaw ng araw. Noong 1991, may namatay kasing isang madre kung saan ang kanyang panalangin at ang kanyang wish ay mailabas ang Mahal na Birhen Maria. Nung siya'y mamatay, si Archbishop Gabiola ay nag-decide na ilabas ang image na ito. At nang inilabas ang imahe, lalong dumami ang mga deboto ng Birhen sa Lipa. Noong November 2009, binuksan muli ang mga dokumento at mga patutuo sa milagro ng Our Lady Mary Mediatrix of All Grace. Dito mo mapapatunayan na tunay itong apparition sapagkat ang mga tao ay patuloy na pumupunta, patuloy na nako-convert, patuloy na napapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng Mahal na Birhen Maria. Lumalakas at tumitibay raw ang debosyon ng mga naniniwala sa himala sa Lipa. At saksi raw sina Teresita Africa at Socorro Dichoso na totoo ang milagrong ipinapamalas ng Birhen sa kanila. Nasaksihan daw ni Aling Teresita ang isa sa mga unang shower of petals. Nung po itinaas ko ang aking
paningin, nakakita po ako ng isang petal. Mas laki ng aking itong nail. Kulay light yellow na slowly nagdi-drift doon po sa aking tapat. Madalas daw na nagpapahiwatig ang birhen sa kanyang buhay. Noong 1973, tinanggal ang kanyang kaliwang suso dahil sa bukol. Pero matapos ang 20 taon, nagkabukol naman ang kanang suso niya. Sa halip na bumalik sa doktor, ipinasa Diyos na lang daw niya ang kalagayan at humilig sa Our Lady Mary Mediatrix of All Grace. I can testify na talaga pong ako'y gumaling sa pamagitan ng miracle niya. Dahil ako'y wala pong ininom na gamot, hindi po ako nag-undergo ng anumang aparatong kumbaga maalis yun. Wala po talagang through Mama Mary's intercession, kaya po nawala yun. Si Aling Socorro, ipinanganak daw siya 2 buwan matapos ang di umunoy himala sa lipa. Butas ang kanyang bunbunan. Doktor ang kanyang ama at naniniwala itong wala ng pag-asang mabuhay ang sanggol. Pero My mother did not lose hope. She went to Lipa. And ito nga si Sister Elizabeth Sebrero gave her a petal na tinapal dito. So they started making a novena. On the 5th day of the novena, nakita nila sarado na yung butas. dahil sa kanilang mga naranasan, naging aktibo sila sa debosyon. Taon-taon, dekada-dekada, panalangin daw nila ang mapatunayang totoo ang himala ng Our Lady Mary Mediatrix of All Grace. So I'm so grateful to Mama Mary kasi all throughout our life, although may mga problems, na overcome namin, hindi kami nawawala ng pag-asa. Siyempre, di ba, minsan the devil wants you to lose hope. Kami hindi nawawalan because kung ang daughter namin tutulungan kami, you know, so many people are there to help us. Sana po yung mapapurbahan na yung kanyang apparition bilang Mary Mediatrix of All Grace sa Lipa. Yun po aking panalangin.